Ellen G. White said, as long as a man is full of weakness, he can never say, I am saved. Bakit daw ay kay Ellen White na sino man ay hindi pwede magsabing ako'y ligtas na hanggang siya ba ay punong-puno pa ng kahinaan sa laman. Ayan, no? Hindi naman reconcile yung ganun eh. Sa kanya, pag sinabing save ka, talagang wala ka ng kasalanan. Yan ibig sabihin niya. Pero ganun nga ba? Tignan nyo. Sa Review and Herald naman itong babasahin natin, Brother Toto. Review and Herald, noong June 17, 1890. Ito sabi niya, we are never to rest in a satisfied condition and cease to make advancement, saying, I am saved. No sanctified tongue will be found uttering these words till Christ shall come. Wala daw na sanctified, malinis na dila ang magsasabing I am saved, kundi hanggang sa second coming. And enter into the gates of the city of God at pumasok sa paraiso sa langit. As long as man is full of weakness, hanggat ang tao ay punong-punong pa ng kahinaan, for himself, he cannot save his soul. He should never dare to say, I am saved. Nako po. Saan nakabatay si Ellen White? Sa performance ng tao, sa kahinaan ng tao. Pag nakita niya may kahinaan ka pa sa laman mo, meron ka pang nakakasala ka pa, huwag mo sabihin ikaw saved. Ito pa, if we are disobedient, our characters are out of harmony with God's moral rule of government. And it is stating a falsehood to say, kalamalian na sabihin, no one is saved who is a transgressor of the law of God, which is the foundation of his government in heaven and earth. No man can say, I am saved, until he has endured the test and trial, until he has shown that can he overcome temptation. Biruin mo. Yung palang ibig sabihin ni Ellen White, kaya hindi niya matanggap ang sino man. Sa atin ng mga evangelical, na tayo naligtas na by faith. Kasi nakikita pa niya, may mga weakness pa tayo. May mga kahinaan pa tayo. Biruin mo. So, yun ba ang tamang batayan? Para wag mo sabihin na ikaw say, batay sa kahinaan mo. That is not the teachings of the Bible. Kasi kung ganyan, wala talaga maliligtas. Kung totoo ay kailangan, walang maliligtas. Ano ang sabi ng Bible? Kabaligtaran. Kontra kay Ellen White. Sabi ng Romans 5:6, for while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Sino niligtas ni Kristo? Habang tayo mahina. Kay Ellen White, pag mahina ka, you cannot say you are saved. Tayo niligtas si Kristo habang tayo mahina, kung tayo'y mahihina. Nako, problema to, mga kapatid na Adventist. Gising. Ito pa, 1 Timothy chapter 1, verse 8 to 9. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in the suffering for the gospel by the power of God who saved us, nagligtas sa atin, past tense, and called us to holy calling. Tinawag tayo sa banal na pagkatawag. Not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Paano ho tayo niligtas at tinawag sa banal na pagkatawag? Not because of our works. Paano kung because of our works? Nasabi ni Ellen White, because you are still have weakness, nagko-commit ka pa ng sin, hindi ka pa nakaka-overcome ng temptation, He will not save you. So, huwag kang magsabing save ka. Pero may turo ng bula ang propeta na yan. Hindi ka tanggap-tanggap. Ang sabi ng Biblia, napakalinaw. Niligtas tayo ng Diyos habang tayo mahina. No? Walang kinalaman ng works natin sa salvation. Walang kinalaman yung hindi mo pagtupad ng 10 utos. Walang kinalaman niya. Kaya sabi dito sa Titus 3:5, maganda to eh. Titus 3:5. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, past tense na naman. Niligtas niya tayo, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and the renewal of the Holy Spirit. Niligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa
Nakita niya tayo wala ng weakness. Dahil sa nakita niya na perfect na natin ang law, no. Kaya nga tayo niligtas ng Diyos kasi may weakness tayo. At yung weakness na yun dapat magtutulak sa atin na mag-seek ng Savior. So, ang sabi dito ni Titus, ng sulat ni Paul kay Titus, niligtas tayo according to His mercy or grace, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng regeneration. Pag sinabing regeneration, this is becoming born again. Siya lang, ang Panginoon lang, ang makakagawa nito. Hindi tao kagaya ng sinasabi ni Ellen White, nire-require niya, kailangan wala ka ng weakness, ha? Kailangan wala ka ng kahinaan, kailangan perfect. That is next to impossible. That is not the teachings of the Bible. Kaya mga kaibigang Adventist at aming mga mahal na mga nakikinig ngayong gabi, kayo po ba ay papayag na propeta nyo ganyan ang turo? Gaya ng ating topic, matatakot talaga ang Adventist sa Day of Judgment. Na-discuss na natin, di ba? 7-day Adventist living in fear of judgment. Bakit? Kasi wala pa naman sa inyong mga Adventist ngayon ang na-overcome ang temptation at weakness eh. So, kaya wala kayong karapatan na masabi kayo saved. Pero sa amin, ni Brother Toto, alam namin may mga weakness pa kami. But because of our faith in Christ, no, we became righteous. Kahit kami ay hindi pa perfect at nagkakasala. Yan yung sinasabi ko, Brother Toto. Ito po kasi ang hindi alam ni Ellen White. Kasi kay Ellen White, para sabihin ikay righteous by faith, kailangan ikaw ay wala ng weakness. Kailangan ikaw ay na-perfect mo na, na-overcome mo na lahat ng temptation, which is impossible. Sabi ng Bible, hanggang sa ngayon, kahit tayo mahina, kahit may weakness tayo, we are still sinner kasi hindi pa naman tayo nag-glorify. Ang kasalanan, present pa sa body natin. Ito'y galing doon sa sinabi ni Martin Luther. Simul justus et peccator. Sa ngayon, ang status namin ni Brother Toto, simultaneously justified by our faith and our sinful. We are still sinful. May presence pa ng sin sa buhay namin. Yan o, kung nakikita niyo sa picture, yung may hawak ng karatula, sin, yan tayo, yan kami. Yan tayo mga born again. Kung titignan tayo lang, walang Kristo sa buhay natin. Sinners tayo. We deserve hell. Pero because of our faith in Christ, na sufficient na yon para gawin tayong righteous, nagtiwala tayo na sapat na ang kanyang ginawa sa cross para sa ating kasalanan. Pag titingnan tayo ng Diyos, kung ikaw ina kay Kristo, kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang tingin sa iyo ng Diyos, hindi sin kagad, decider eh. Ang tingin sa iyo ay righteousness. You have righteousness because of your union with Christ. You are now righteous in God's view. Righteous ka muna bago niya makitang sinner ka. Kaya simultaneously, justified and sinful. Ang problema ni Ellen White, hindi niya ma-accept to, Brother Toto. Hindi pwede kay Ellen White simultaneously you are justified by faith and sinful. Kapag sinful ka, you are not justified. You are not saved. Kailangan ma-perfect mo ang law, ma-overcome mo muna ang temptation. Yan ang turo ni Ellen White. Kaya mga kaibigan, yung nagpapanggap ng mga Adventist daw, na nagtuturo ng grace streams, Adventist experience, community experience, peki po yan. Scammer po yan. Deceptive po yan. Huwag kayong maniwala dyan. Ang ganda-ganda ng presentation na pero deceptive po yan. Ganyan ang mga bulang propeta. Maganda magsalita. Pero overall, they are deceiving. Dahil ang righteousness by faith nila may kasamang obedience to the law. Hindi apart from the law.